Naglabas na ng official statement ang vlogger na si Tony Fowler kaugnay sa pagsasampa sa kanya ng kaso ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Matatandaang napagdesisyonan ng KSM-BPI na magsampa ng kaso dahil sa mga paglabag umano ni Tony sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa official statement ni Tony na nilabas nito sa kanyang social media, nais umano nitong punahin ang KSM-BPI dahil sa kasinungalingan na nilabas nito sa social media. Nilinaw ni Tony na hindi o wala siyang ipinakita na hindi kaaya-aya sa music video. Mga props o laruan labang umano ang ginamit niya sa kanyang music video. Para sa KSM-BPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng organs. Kung hindi, toys. Linawin po ninyo iyan, hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayong magsisinungaling, lalo na't kriminal ang iginakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi niyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, opinyon ko at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko. Gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping naming mga kababaihan dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao at bahagi ng ating karanasan ang pakikipag at paggamit ng toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi niyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam. Dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Ika-4, nagawa nating magsampa ng kaso. Sana ay nagawa din natin mag-research ng maigi dahil may BTS vlog ang MB ng MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice o tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa man sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena, hindi dahil sa gusto namin ipromote ang pag-inom ng tequila. Kung hindi realidad ito, hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang bawal sa batas. Dahil kung ganon, bakit marami eksena ang naiere sa primetime, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-e-exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangang alak talaga ipainom para ipaliwanag ko po ito ngayon. Hindi naman ako kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon. Pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa na eksena. Kung tutuusin, ano bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng mga na eksena sa TV? Tulad ng sa mga drama, ano ho bang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinisensor ang isang nasa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiyang kahit na sino pang pinag-uusapan, napapanood o naririnig na parte ng ating katawan o mismong ideya ng pakikipag dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado tulad ng hindi planadong pagbubuntis at iba pang
bagay na kadalasang kaming kababaihan ang nakakaranas. Sa huli kong sasabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin dahil kahit ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas no ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa pero marunong akong lumaban kahit di nyo ako pilitin.